turning this into this. Yo, what's up po mga kabakyard? Medyo may kahirapan po ang tubig dito sa amin. Malaking problema po yon kapag ikaw ay nagbababoy. Ang agas na po ng tubig dito sa amin mula 12 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sobrang hina po ng agas, nakakapuno lang po kami ng isang drum at yung isang drum na yon ay gamit lang po sa loob ng isang bahay. Kaya nag-decide po kami, maghanap po kami ng deep well services online. Eto na nga po, naghahanap na po ako at may nahanap po ako at nakausap ko po si Sir Leo Umali. So far naman po, na-briefing na sa akin ni Sir Umali kung ano po yung lahat ng gagawin at medyo nagkasundo na rin po kami sa presyo na aking pagbabayaran. Kaya pupunta po siya dito sa lugar namin upang magkaroon ng site visit. Pagkatapos nga po mag-visit ni Sir Umali, pinapunta kagad niya yung team niya upang simulan na po yung paghukay. Eto na nga guys, dala-dala na rin nila yung mga gamit nila na gagamitin sa paghukay. Medyo nabulaho pa nga yung jeep na dinadala nila kasi medyo makipot po yung daan dito papasok sa amin. Buti na lang malalaki sila guys, kaya kayang-kaya na itulak ito. Eto na nga po si Sir Alvin guys, yung pinaka-team leader ng team nila. Pinag-aaralan nga po yung lugar. Bakit? Taas po. Wala pa, na lang hanggang sa 400. Kahit si Sir Alvin medyo nag-aalanganin, medyo mataas po kasi yung lugar sa amin dito. Pero sinigurado ko naman po sa kanya, yung mga kapitbahay namin dito ay nakapagpabutas na rin na inaabot ng 400 feet. Eto na nga guys, isa na lang binababa yung mga gamit nila na gagamitin sa pagbubutas, yung mga lyabi tubo, yung makina, yung rotary at higit sa lahat itong swimming pool na gagamitan nila at pag-iimbakan nila ng tubig. So dahil wala nga tubig dito sa amin guys, nagpa-deliver ako ng tubig. Lintik din sa mahal ng pagdi-deliver ng tubig dito guys. 2,000 kalahati lang yon. Bali nakapagpa-deliver nga pala ako ng 12 times na pagdi-deliver. So inaabot din ako ng 20 plus sa tubig pa lang guys. Ito na nga yung first day nila guys. So far naman okay na naman daw po yung lupa at malambot lang. Ayon kay Sir Alvin, yung pinaka-team leader nila, kakailanganin daw taga ng maraming tubig. Kasi yung tubig, naglo-lose water daw po. Ibig sabihin, hindi umaangat yung tubig pabalik. Which is nagagamit dapat ulit pabalik at umiikot lang yung tubig. Kaya daw naglo-lose water, yun daw po yung lugar ay kapag malapit ka sa creek. Ito nga po lugar namin ay malapit po kami sa mga dry creek. Kaya po daw naglo-lose water. O kaya yung isang lugar ay maraming anay yung lupa. Tama po Sir Alvin, marami pong anay sa lupa namin. Eto nga pala guys, pag 4 days na sila naghuhukay, ang sabi ni Sir Alvin, may water level na daw po sa 260 feet. Kaya hinanda na lahat nila ang tubong ibabaon dito, pati po yung motor. Eto nga pala guys, ititest din nila yung kuryente. Sana daw hindi daw magkaroon ng voltage drop o hindi daw bumaba yung kuryente. Bali nga pala ang gagamitin nga pala dito guys ay 2 horsepower na submersible pump na Golds made in USA. Ayon nga po sa test na ginawa nila, okay naman daw po yung source ng kuryente at hihingi na raw po sila na pambili ng materyales. Eto na nga guys, dumating na yung mga materyales. Ang kabuuang inabot ng tubo, ang lalim po ng tubig ay umabot po siya ng 18 tubo. Bali aabot po siya ng 36 na PVC pipe na ibabaon. Inabot nga pala ng 380 feet guys yung kabuuan mismo ng pinakalalim. Bali magbabaon sila ng 18 tubo at 36 na PVC pipe. Eto na nga guys, bali binubutasan nga pala yung gilid ng PVC kasi doon daw po papasok yung mga tubig. At isa-isa na rin nilang binabaon yung mga tubo guys. Yung sa dulo nga palang tubo, doon po yung kinakabit yung pinaka-submersible pump niya na 2 horsepower. Pagkatapos pala lang mabaon yung tubo guys, sinunod kagad nila yung PVC, yung pinaka-casing. Bali ang pinaka-casing nga pala ng PVC dito guys, ang ginabit ay yung S1000 na Neltex. Bali 4 inches po yung pinaka-casing nito. Eto na nga guys, hinahapit na nila sir kasi gusto na rin nila matesting yung tubig. Inabot na nga kami ng gabi guys, pero kahit pa paano napalabas na po namin yung pinakatubig niya mismo. Pinapalinaw na lang guys. Ginamit lang po nila muna yung generator. Bukas na lang daw po nila itatap mismo doon sa kuryente namin. Eto nga guys, tinatap na nila yung kuryente. Kailangan mismo, direct daw mismo sa kuryente ang pinaka-source niya para hindi mag-trip. Eto na guys, moment of truth. Eto na hinihintay namin yung mahiwagang tubig. Nagpapasalamat kami unang-una sa Panginoon Diyos to make these possible things happen at higit sa lahat sa asawa ko at yung sa mga taong nagpautang sa amin. Siyempre pagkatapos ng successful project, may budol pa tayo, konting handa-handaan, salo-salo. Thank you so much guys sa team ni Sir Alvin at Sir Umali. Eto na guys, moment of truth. Thank you so much guys. Happy farming. Ayan na, wala na. Sobra-sobra na yung tubig.